Magandang oras ng panonood sa inyong lahat. Sa oras na ito ay ating gugugulin ang ating panahon para pag-aralan ang isang topiko na kailangang manatiling iiral sa ating lipunan. Ating sama-samang talakayin ang tungkol sa katarungang panlipunan. Pero bago natin talakayin ang sinulat ng mga dalubhasa dito, alamin muna natin kung ano ang katarungan. Ayon sa mga manunulat ng edukasyon sa pagpapakatao na aklat ng Departamento ng Edukasyon, ganito po ang nakasulat. Ito ang pagbibigay sa kapwa ng nararapat sa kanya. So pagbibigay ng nararapat sa kanya gaya ng respeto sa kanyang pagkatao. Ito ang pagpapahalaga sa kanyang dignidad bilang tao. Ang pagkatao ay isang katotohanang nangangailangan ng ating pagkilala at paggalang. Yan ay ayon kay Dr. Manuel Day Jr. Ang katarungan ay batay sa pagkatao ng tao. Sino ba kasi ang tao? Siya ay ginawa ayon sa wangis ng Diyos. At ang ilang katangian ng Diyos ay ibinahagi sa tao, kaya ang tao ay may dignidad na kailangang igalang bilang pagrespeto sa dakilang lumikha. Letter D. Ang pagiging makatarungan ay pagpapakita ng pagmamahal bilang tao na namumuhay kasama ng iba. Kaya ang sinasabi dito ay kung mahal mo ang iyong kapwa, huwag kang gagawa ng ikasasama niya. Letter E. Ang katarungan ay isang gawi na gumagamit lagi ng kilos loob sa pagbibigay ng nararapat sa isang individual. Ang kilos loob ay magpapatatag sa iyong pagiging makatarungang tao. Iyon naman ang pananaw ni Santo Tomas de Aquino. Dito binabanggit ang kilos loob na kung saan ang ating pagkilos ay may pagkukusa. Sa makatuwid, ito ay nagiging ugali natin. Kaya sabi dito na ang kilos loob ay magpapatatag sa iyong pagiging makatarungang tao. Ayon naman sa Wikipedia, ganito ang kanyang pahayag. Basahin natin. Ang katarungan o hustisya ay tumutukoy sa katuwiran, pagiging wasto o kawastuhan, katumpakan, at pagkakapantay-pantay ng mga tao sa harapan ng batas o sa harap ng isang hukuman. Kaya malinaw ayon sa pahayag na ito na para magkaroon ng katarungan, kailangang may batas. At dito sa batas na ito ibabase ang nararapat na aksyon sa pang-araw-araw nating pakikipamuhay. Ang batas ay parang isang bakod na nagbibigay sa atin ng hangganan para hindi tayo mapahamak at para hindi tayo rin makaapak ng buhay ng ating kapwa. Ngayon, balikan natin ang katarungang panlipunan. Ano ba ang katarungang panlipunan? Ayon sa mga dalubhasa na nagsulat na siyang ginagamit sa Departamento ng Edukasyon, ganito ang kanilang pagpapahayag. Ito ang kayusan ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa ugnayan ng tao sa kalipunan. Inilalagay nito sa ayos ang panlipunang ugnayan ayon sa kriteria ng pagsunod sa batas. Tandaan natin na tayo ay nilikha bilang panlipunang nilalang. Ayon nga sa lumang kasabihan, walang taong nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya tayo ay may likas na pangangailangan sa kapwa. Araw-araw,
tayo ay nakikipag-ugnayan sa ating kapwa para matugunan ang ating pangangailangan at ang pangangailangan ng ating kapwa. Sa makatuwid, kailangang tayo ay bubuo ng ugnayan sa mga ibang tao para tayo ay mabuhay ng normal. Dahil dito, kailangang may batas para bawat tao ay maproteksyonan laban sa pang-aabuso. Kung babalikan natin ang kasaysayan, sa pagdami ng tao, maraming hindi makatarungang pangyayari ang naganap. Simula noong nagkasala sina Adan at Eva, ang ating kauna-unahang mga magulang, nagsimula din ang paglaganap ng hindi makataong pakikipamuhay ng tao. At dito na itala ang kauna-unahang kagila-gilalas na paglabag sa karapatang pantao. Ito ay ang pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel. At ito ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Dito nga lang sa ating bansa, marami rin tayong nasasaksihang mga paglabag sa karapatang pantao, gaya ng pagpatay, panggagahasa, pang-aagaw ng mga ari-arian, at iba pa na karamihan ay siyang laman ng mga balita sa telebisyon, radyo, at social media. Ang tanong, hahayaan ba nating masangkot rin tayo sa kasamaan? O kaya magpapagamit rin ba tayo sa kasamaan? Naway hindi. Kasi kapag hinayaan nating magkagayon, tayo rin ang sumasalangsang sa dignidad natin na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya kung ayaw nating lalong dadami ang mga biktima, simulan natin sa ating sarili. Sikapin natin na mamuhay ayon sa itinakda ng batas. Igalang natin ang batas at ang karapatan ng ating kapwa. Gamitin natin ang ating isip at puso at maging ang ating sentido komon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sa pamamagitan nito, tayo ay magiging makatarungang tao. Sa aklat na Textbook on the Philippine Constitution na sinulat ni Hector S. de Leon, mayroong nakasulat dito na basic principles underlying the 1987 Constitution. Sa pahina 46, sabi dito, government of law, not of men. At sinulat dito ang konsepto at ganito ang nakasulat. Concept, by this principle, which we also know and has the same import as the role of law, is meant that no man in this country, not even the government, is above the law. Every man, however high and mighty his station may be, possess no greater rights than every other man in the eyes of the law. Kaya kahit na ikaw ang pinakamataas na tao dito sa Pilipinas, saklaw ka pa rin ng batas. Kahit ikaw ang makapangyarihan sa inyong lugar, mayroon pa ring batas na dapat masunod. Dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na Philippine Constitution na ang bumalangkas dito ay naniniwalang ang nakapaloob dito ay naayon sa kalooban ng Diyos na kanilang ipinahayag sa preamble. Dito nila binilangkas ang ilang mahahalagang karapatang pantao para sa ganon ay maaari tayong makipamuhay ng maayos para tayo ay maaaring gagawa ng paraan para sa ating ikauunlad na walang napiperwisyo. Ang tanong, ang katarungang panlipunan ba ay sinusuportahan o kaya itinuturo ng banal na aklat?
Ating basahin ang ilang pahayag mula sa banal na aklat. Sa aklat ng Mika, chapter 6, verse 8, ganito ang nakasulat. Basahin natin. Sabi dito, He hath showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Ipinaalam ng Panginoon sa atin kung ano ang mabuti at kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin na pakikitungo sa ating kapwa. Na ito ay ang paglakad natin ng matuwid, pagpapakita ng kahabagan, at ang lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Sa aklat din ng Exodus, ibinigay ng Diyos ang 10 utos na naglalaman kung paano natin mahalin ang Diyos at ang ating kapwa. Ganito po ang mababasa sa salin na King James Version. Pero pagtunan lang natin yung para sa kapwa. Ganito po ang mababasa. Exodus chapter 20 verse 12. Sabi dito, Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Kaya dito pa lang tinuturo ang paggalang sa ating mga magulang. Thou shalt not kill. Dito, bawal ang pagpatay. Kaya dito rin sa batas ng lupa, may mga batas o meron tayong existing na batas na nagbabawal ng pagpatay. Next, thou shalt not commit adultery. Sa ating batas, bawal din ito. Thou shalt not steal. Bawal talagang magnakaw, pati sa batas ng tao. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Pati pa nga yung pagchichismis, bawal na. May batas, mayroon atang ordinansa na bawal ang chismosa. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Bawal mangagaw ng bahay ng iba. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Kaya kung ano yung para sa kanya, huwag ka nang mainggit at agawin mo yan sa kanya. Kung gusto mong mainggit, magsumikap ka para magkaroon ka rin ng kagayan niya. Pero baka tatanungin ninyo, paano naman yung nabuhay bago na ibigay yung 10 utos? Bago ito ibinigay sa mga Israelita ay umiiral na. Sa katunayan, ganito ang mababasa sa aklat ng Genesis. Ang kwentong ito ay tungkol kay Joseph at ang asawa ni Potiphar. Napansin ng asawa ni Potiphar na gwapo pala si Joseph. Kaya hinihimok niya na siya'y makisiping sa kanya. Ngunit bilang tao na tinuruan ng kanyang mga magulang ng maayos at may takot sa Diyos, pansinin ninyo ang kanyang pahayag. Genesis chapter 39 verse 9. There is none greater in this house than I. Neither hath he kept back anything from me but thee, because thou art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Kasi si Potiphar, ipinaubaya kay Joseph ang buong sambahayan
ang buong sambahayan niya, maliban lang sa kanyang asawa. Kaya ganito ang pahayag ni Joseph. Kaya dito pa lang mapapansin natin na alam ni Joseph kung ano ang tama at kung ano ang dapat niyang iwasan. Ano-ano ang mga katangian ng katarungang panlipunan? Paggalang sa karapatan ng bawat tao. Pagpapaliban sa pansariling interest. Sa karanasan ni Joseph, kung sakim lang siya, baka inagaw niya ang asawa ni Potiphar. Pero inisip niya ang kapakanan ng kanyang amo. Inisip niya ang mararamdaman ng kanyang amo. Kaya sabi niya, hindi niya gagawin ang isang kagilagilalas o karumal-dumal na gawain. And pangatlo, pagsusuri sa kabuuang sitwasyon. Pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat. Lahat ng ito ay mapapansin natin na taglay ni Joseph sa ating nabasang kwento. Kaya ikintalsa na natin sa ating isipan na kahit na tayo ay nasa mataas na posisyon, huwag nating abusuhin, bagkus ay gamitin natin para magsilbing biyaya sa ating kapwa. Ito ang sinasabi nila sa salitang English na humility, na ayon sa ilang dalubhasa, yung salitang humility ay galing daw sa salitang humus na nangangahulugang lupa. Na kung titingnan natin, yung humus ay nabuo sa pamamagitan ng mga nabulok na mga halaman at mga hayop na siyang nagpapataba ng lupa. Bakit ko ito sinasabi? Kahit na makatuntong tayo sa tugatog ng ating buhay, huwag nating kalimutan na tayo pa rin ay nakaapak sa lupa. At tayo rin ay galing sa lupa. At tayo rin ay may mga kahinaan. Kaya kung mayroon tayong nakikitang kahinaan ng iba, huwag sanang yon ang dahilan para apakan natin ang kanilang pagkatao. Kasi meron din tayong mga kahinaan. Bilang pagbubuod, ang pangunahing prinsipyo ng katarungan ay ang paggalang sa karapatan ng bawat isa. Sa anumang ugnayan meron ka sa iyong kapwa. Magagawa natin ito kung tayo ay magpapasakop at sumusunod sa umiiral na batas sa ating lipunan, lalong-lalo na sa utos ng Diyos. Dito na tayo magtatapos at naway pagpalain kayo ng may kapal hanggang sa susunod. Naway meron kayong natutunan sa videong ito. Maraming salamat sa panunood.